Senator Bato, tatanungin nyo ba ulit yung 8 tumestigo against Jojo Morales na wala naman pala sila sa PIDEA office on March 10, 2012? March 7. Oo, tama. Yeah. Nandoon sila, babalik sila sa hearing, Okay. tatanungin ko ulit dahil hindi ko masyado na scrutinize yung kanilang affidavit. This time around, talagang isa-isahin ko yung sinasabi nilang sinumpaang salaysay para makita natin. Kasi in gist lang yun in general, na sinasabi nila na hindi daw totoo nangyari yung sinabi ni Morales, hindi daw totoo nangyari yung sa loob ng vicinity ng PIDEA. Yun pala, tinanong ko, nandoon ba kayo nung araw na yun? Ito sa Saturday. Wala daw sila dahil Sabado daw. So paano kayo nakapag-deny na wala pala kayo doon? So anong implication yan? So pagbalik natin, titingnan ko talaga yung buong line by line ng kanilang affidavit na in-execute para makita natin ang katotohanan. Senator Bato, isa pang nirereklamo ng taong bayan. Bakit daw kasi magkasama yung same issue, yung PIDEA list at saka yung drug haul na ito? Hindi ba pwedeng paghiwalayin para mas mahimay niyo po pa? Sinabay ko kasi nga pareho silang hot topic hot topic at saka itong matagal kasi hindi ko nakapag-hearing dahil bakasyon ng Senado. So nung nag-open ang Senado, isinabay ko yung dalawa as part of oversight function ng committee ko over the PNP and the PIDEA. So sinabay ko na lang. Pero kung hindi pa kayo satisfied doon sa isa, titingnan natin. Pwede ko man ipatawag uli yun sila. Wala mang problema. Okay. At saka tinatanong nung iba, hindi daw po ba niyo pwedeng tanungin yung driver na nahuli? Kasi sila, bakit daw in-executive session pa? Hindi ba pwede sa publiko? Pwede naman sana, pero nakiusap kasi ang PNP na may ongoing silang follow-up operation at para naman hindi ma-jeopardize yung kanilang masunog yung kanilang ongoing follow-up operation. Hindi ko na munang hinarap doon sa... Actually, nakita nyo, pinasok ko doon, pero nakiusap sila na executive session na lang kausapin yung driver. So, pinagbigyan ko sila. Alam mo, dati rin akong pulis alam ko yung hirap na conduct ng operation tapos mabubulabog ka lang dahil lumabas sa media yung mga informasyon. Kaya naintindihan ko sila, kaya ako pinagbigyan. Hindi po sa pinagtatakpan natin yung driver. Kilala naman yung pangalan ng driver. Nakasuhan naman, nandun na, nakapile ang kaso. At ngayon ay kasalukuyan nakakulong. So, yun po. Pag medyo kung natapos na yung follow-up operation nila, din pwede man nating iharap yun kung papayagan tayo ng judge na yung sinong judge na maghawak ng kaso na yun kung sila ay na ina-issue na ng warrant yung suspect na yan. Senator Pwede Bato natin kasi Senado. Yes, Senator Bato kasi talagang gigil na gigil at sabik na sabik yung mga tao dyan talaga sa issue na yan. Kaya nung nagkaroon ng executive session, doon talaga sila umalma kasi paano daw nila malalaman kung ano magiging outcome niyan. Kayo po ba sa inyong committee, pagka kayo po ba ay nag-come up with a resolution, i-broadcast po ba yan sa tao kung ano itong mga nangyari dito? Sa executive session? Opo, yung pong halimbawa, opo, sige po. Yung executive session kasi, under our rules sa Senate, you are not allowed to divulge anything that is being taken up during the executive session. At kung ito i-divulge mo to the media or in any forum, ay mananagot ka. Pwede kang makasuhan sa ethics committee up to the point na pwede ka ma-expel from the Senate. Yan po kasi ang hindi naiintindihan ng mga tao, Senator. Yung feeling talaga nila na since in-executive mo yan, baka magkalutuan dyan. Gawa ng napakalakas ng mga involved na mga tao. Well, trust me, hindi po pwedeng maluto kung ako ang mag-imbestiga. Wala pong lutuan ito. Hindi po pwede talaga maluto. At anyway, since hindi natin pwedeng ilabas sa executive session yung mga details ng pinag-usapan namin sa executive session, hintayin na lang natin kung matapos itong follow-up operation nila.